Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yan ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex. Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, masakit man yan, batas yan, wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Yes po. Sabi niya, yun po ay figure of speech. Yan kako yung problema natin. Gagawa kayo ng isang public statement. Pagkatapos pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang magsalita? Pwede bang isuspend natin ang rules natin? Yung rules ng para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan yun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan Huwag mo na i-push.